DILS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung dumating ang araw na mawala ka sa memorya ng taong mahal mo, ipaglalaban mo pa rin ba ang pagmamahal mo kahit na hindi ka na niya nakikilala? O sasabay ka na lang sa agos ng buhay at hahayaang tuluyang ka nang mabura sa buhay at memorya niya? Anong gagawin mo para maalala ka ng taong pinakamamahal mo? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na kapag naramdaman mo na ang tinatawag nilang totoong pagmamahal, kahit kailan ay hindi na yon mawawala sa puso mo. Pwedeng dumating ang araw na unti-unting humina ang pandinig natin. Lumabo ang ating paningin, mawala ang panlasa natin, pero ang pagmamahal na minsan nating naramdaman para sa isang espesyal na tao kahit kailan ay hindi yun kukupas o mawawala. Kahit pa nga tuluyan na nating makalimutan ang lahat ng taong naging parte ng buhay natin. Papadudot, ako nga pala si Rod, 61 years old, taga Quezon Province, at isang dating magsasaka. Aaminin ko na wala talaga akong hilig makinig ng radyo, lalo na ng mga drama o kahit musika pa. Laking bukid kasi talaga ako at sanay ako na nagbabanat ng buto bago pa sumikat ang araw hanggang sa lumubog ito. Wala akong ibang alam na gawin kundi ang magtanim ng palay at mga gulay noon. Pero dahil hilig ng asawa kong si Julia ang pakikinig sa radyo, lalo na ng programa mong Barangay Love Stories, kaya naman naisipan ko na ibahagi na rin ang kwento naming mag-asawa na sigurado akong kapupulutan ng maraming aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papadudot, bata pa lamang ay ulila na ako sa mga magulang. Tanging ang tiyahin ko na lamang na kapatid ng nanay ko ang kumupkop at nagpalaki sa akin. Pero hindi rin magaan ang buhay nilang pamilya dahil meron silang 11 anak ng asawa niya. Kaya naman nang makatapos ako ng grade 6 ay hindi na rin ako nagpumilit pa na tumuloy ng pag-aaral sa high school. Naghanap na lamang ako ng mapagkakakitaan para makatulong sa tiyahin ko. Nagsimula ako sa pagiging tagabantay at tagapaligo ng mga kalabaw sa lugar namin. Naging kargador din ako ng mga sako ng palay at gulay hanggang sa pasukan ko na ang pagsasaka noong nasa tamang edad na ako at kaya na rin ang pangangatawan ko. Papadudot, hindi madali ang buhay at trabaho naming mga magsasaka. Sa trabahong ito ko talaga nakasanayan na umalis ng bahay nang wala pang araw at umuwi ng palalim na ang gabi. Noong una ay halos sukuan ko na ang sakit ng katawan na nararamdaman ko sa araw-araw. Pero ang naiisip ko noon ay ano pa ba ang ibang trabaho na makukuha ko, grade 6 nga lang ang natapos ko. Kaya naman minahal at tinanggap ko na ng totoo ang trabaho ko bilang magsasaka. Ang hindi ko alam, eto rin palang trabaho ko ang magiging dahilan para matagpuan ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Rod, tama na muna yung trabaho. Magpahinga muna tayo at magtanghalian. Naku, mauna na po kayo Manong Leo. Mamaya na lang po ako kakain at hindi pa naman po ako nagugutom. Anong sinasabi mong hindi ka pa nagugutom? Kanina ko pa naririnig na kumakalami ang sikmura mo eh. Huminto ka na muna dyan sa ginagawa mo at samahan mo na muna ako mananghalian. Ang totoo po kasi Manong, wala po akong baon na pagkain para sa pananghalian. Tubig lang po ang meron ako kaya hindi ko rin po kayo masasabayan na kumain.
Yun lang bang problema mo? Nako, sumama ka na sa akin dahil sinabihan kong anak ko na dagdagan ng dadalhin sa akin na pananghalian. Napansin ko na puro tubig lang talagang binabaon mo eh. Kung hindi naman suman o kaya biko para sa pananghalian mo. Nanganak na po kasi yung isang pinsan ko na kasama ko sa tinutuluyan kong bahay. Kaya medyo kailangan po namin na mas magtipid ngayon sa mga gastusin. Kaya nga sumama ka na sa akin at sabay na tayong magtanghalian. Tingnan mo nga yung katawan mo oh. Ang payat-payat mo na lalo. Paano ka ba nakakapagtrabaho nang walang masyadong laman ng tiyan mo? Sanay lang po talaga, Manong Leo. Wala rin naman po akong ibang pagpipilian. Tay, pasensya na po, ngayon lang ako nakarating. Ang tagal po kasi dumating nung nagde-deliver ng isda. Ayos lang anak dahil kakatapos lang namin ni Rod sa ginagawa namin. Dinagdagan mo ba ang dala mong pagkain kagaya ng biling ko sa'yo kanina bago ko umalis ng bahay? Opo tay, nagdala na rin po ako ng saging kasi may mga batang naglalako doon malapit sa atin. Kaya naisipan kong bumili. Mabuti naman. Oo nga pala, eto si Rod. Yung madalas kong kinukwento sa'yo. Rod, eto nga palang anak ko si Julia. Kumusta, Julia? Kinagagala kitang makilala. Ganon din ako. Ikaw pala yung kinukwento ni tatay na masipag niyang katrabaho. Naku, hindi naman masyado. Mas masipag pa rin ang tatay mo kumpara sa akin. Ay, akin na pala yung bayong nadala mo. Ako na magdadala. Akala ko ba ayaw mong sumabay sa amin naman ng halian? Medyo nakakaramdam na po pala kasi ako ng gutom, Manong. Nakakahiya naman po kung lalambot-lambot ako mamaya pagbalik natin sa trabaho kaya sasabayan ko na po kayong kumain. Siya, sige. Pero dito ka sa may tabi at ako ang sabayan mo maglakad. Huwag yung anak ko ha. Bata pa yan at wala pa akong balak na pag-asawahin yan. Si tatay talaga oh. Hindi na po ako bata. Nasa tamang edad na po ako. Kahit nasa tamang edad ka na, kung hindi ka naman liligawan ng tama ng lalaking napupusuan mo, hindi pa rin kita papayagan mag-asawa. Kaya ikaw, Rod, kung pumapasok na kaagad sa isip mo na ligawan ng anak ko, ihanda mo ng mga buto-buto mo dahil hindi ko basta-basta pinaliligawan ng anak ko. Opo, Manong. Papadudot nung una ay wala na talaga akong balak na mag-asawa o bumuo ng sarili kong pamilya. Nakita ko kasi sa mga pinsang ko na nag-asawa at nagkaroon ng mga anak kung gaano kahirap ang buhay at kung gaano sila nahihirapan. Pati na ang kanilang mga anak. Kung ako pa nga lang na mag-isa sa buhay ay hirap na. Ano pa yung magdagdag ako ng kasama ko sa buhay? Pero papadudot tila nagbago ang lahat ng mga plano ko nang makilala ko ang anak ni Mang Leo na si Julia. Bago lamang silang mag-ama sa lugar namin at masasabi ko na sobrang bait talaga ni Mang Leo. Noong minsan kasi na magkakwentuhan kami at nalaman niya ang tungkol sa kwento ng buhay ko ay sinabihan niya ako na pwede ko rin daw siyang ituring na parang tatay ko dahil wala naman akong kinagisna na ama. At noong araw na ipinakilala niya sa akin si Julia, kahit alam ko na medyo pabiro ang mga bilin niya tungkol sa pagpapaligaw niya sa anak niya, ramdam ko na istrikto talaga siya pagdating sa bagay na yon. Kaya nga matagal ko ring pinag-iisipan kung dapat ko bang ituloy ang plano kong panliligaw sa kanya. Kaya lang papadudot mula nang makita at makilala ko nga si Julia ay hindi na talaga siya maalis-alis pa sa isipan ko. Palagi din akong may kaba na nararamdaman sa tuwing makikita ko siya na pilit kong hindi pinapahalata. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide akong umakyat na ng ligaw sa babaeng napupusuan ko, papadudot. Sandali lang! Oh, Rod, ikaw pala yan. Magandang umaga, Julia. Magandang umaga rin naman. Bakit pala napadaan ka? Wala pa si tatay nasa palengke pa. Pero pauwi na rin siguro siya. May bibilin ka ba? Ang totoo, hindi kasi siya yung dahilan kung bakit ako nandito. Ha? Ano palang pakay mo at napadalaw ka? Hindi kung hindi sino ang pakay ko.
Julia, ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ako? Oo, pero kung abala ka ngayong araw na to, pwede naman akong bumalik na lang sa ibang… Hindi, ayos lang. Halika, pasok ka muna. Sige, salamat. Eto nga pala, may dala akong bulaklak para sa'yo. Araw kasi ng mga puso ngayon kaya naisipan kong bigyan ka nito. Salamat. Ang ganda naman itong mga waling-waling na dala mo. Pasensya ka na kung yan lang ang bulaklak na nadala ko ha. Yan kasi ang pinaka namulaklak sa bakuran namin ngayong araw. Ano ka ba? Ayos lang. Paborito ko kaya to. Talaga? Paborito mo yan? Mabuti na lang pala at yan ang dinala ko. Julia! Kunin mo nga tong isda na binili ko. At ito na iluto mo para sa… Oh, Rod, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Magandang umaga po, Manong Leo. May dala po pala akong suma na gawa ng tiyahin ko. Tamang-tama po to para sa mainit na kape. Ano namang naisipan mo at nagdala ka ng suman dito sa amin? Nagluto po kasi ang tiyahin ko nito kagabi. At nagtabi po ako para sa inyo. Dahil nabanggit niyo po noon na paborito rin to ni Julia. Ang ibig mong sabihin, para lang pala yan sa anak ko at hindi para sa akin? Hindi po. Para din po sa inyo to, Manong. Kaya eto po, at dinagdagan ko talaga ang dala ko. Si tatay talaga oh, tinakot pa si Rod. Balak mo bang umakyat ng ligaw sa anak ko, Rod? Ha? Opo. Kung papayagan ninyo po ako. Ay, mapipigilan ba kita nandito ka na. Halika't sumama ka sa akin sa likod ng bahay. Tay, ano pang gagawin niyo sa likod ng bahay kasama si Rod? Hindi pa kasi ako nakapagsibak ng kahoy para sa panggatong natin. Ipapasibak ko na kay Rod ang mga nakatambak na kahoy dun sa likod. Siguro naman, ayos lang sa'yo, Rod. Opo. Siyempre po wala pong problema sa akin. Alam niyo naman po na sanay ako sa mga ganong gawain. Kahit araw-araw ko pa kayong ipagsibak ng kahoy, wala pong magiging problema sa akin. At gagawin ko po ang lahat para mapatunayan ko po sa inyo na seryoso po ako sa pag-akyat ko ng ligaw sa inyong anak. Papadudot, pinayagan na nga ako ni Mang Leo na ligawan si Julia at masasabi ko na hindi talaga naging madali ang lahat. Kung noon ay napakabait sa akin ni Mang Leo, bigla na lang nagbago ang pakikitungo niya sa akin mula nang magpaalam ako na liligawan ko ang anak niya. Hindi ko masasabing sumama ang ugali niya pero naging mas seryoso at istrikto siya sa tuwing magkasama kami sa trabaho at sa bahay nila. Marami rin siyang pinagawa sa akin kagaya na lamang ng pagsisibak ng kahoy para gawing panggatong nila sa pagluluto. Pag-iigib ng tubig mula sa poso na may 4 na kilometro ang layo mula sa bahay nila. At dumating din ako sa punto na kinausap ko ang mga pinsang kong lalaki para tulungan akong haranahin si Julia. Marami pa akong ginawa na mahihirap na bagay para lamang maligawan si Julia na hindi ko na iisa-isahin pa. Pero hindi ko yon ginawa dahil gusto yon ni Mang Leo at wala akong pagpipilian. Ginawa ko ang lahat ng yon para mapatunayan sa kanya na seryoso ako sa pagmamahal ko sa anak niya. Papadudot, habang tumatagal na mas nakikilala ko ng lubusan si Julia, ay mas lalo ko siyang minamahal. Marami kasing katangian sa kanya ang talaga namang kamahal-mahal. Matagal na rin pala siyang ulila sa nanay at tanging si Manong Leo na lamang ang kasama niya sa buhay. Kaya naman hindi ko masisisi si Manong kung sobra itong maghigpit sa kanya. Nangako naman ako kay Julia. Nagagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala ni Manong Leo na kahit kailan ay hinding-hindi ko sisirain. Papadudot, habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahigpit sa amin ni Julia si Manong Leo. Sinabihan niya pa ako na ayaw niya raw na magpapaabot ako ng gabi sa bahay nila. At wala pang 1 oras kung payagan niya akong dumalaw sa kanila. Halos pinagawa din niya sa akin ang lahat ng mabibigat na gawain sa kanilang bahay. Pero hindi ako sumuko at mas lalo akong naging porsigido sa panliligaw ko sa anak niya.
At pagkatapos nga ng 2 taon na panliligaw ko kay Julia, ay hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko. Dahil ibinigay na rin niya sa akin ang pinakaaasam kong oo para sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Papadudot, tumagal ng 3 taon ng relasyon namin ni Julia bilang magkasintahan bago kami nag-decide na magpakasal. Hindi naman na yon tinutulan pa ni Manong Leo dahil pareho na kaming nasa tamang edad ng anak niya. At sa araw ng kasal namin ay binigyan kami ni Manong Leo ng sariling bahay at lupa na pwedeng sakahan bilang regalo niya sa aming dalawa. Papadudot, naging napakasaya ng unang mga taon ng pagsasama namin ni Julia. Doon ko rin siya mas nakilala at mas lalong minahal. Doon ko rin po na-realize na hindi talaga nagkamali ang puso ko sa pagpili ng babaeng mamahalin nito. Sobrang maasikaso, malambing at mapagmahal na asawa kasi ni Julia. Palagi niya pa rin kaming dinadalhan ni Manong Leo ng pananghalian kahit pa ipinagbubuntis na niya ang unang anak namin. Hanggang sa makapanganak na nga siya at nasundan pa ng 3 ang mga anak namin. Papadudot, habang lumalaki ang mga anak namin ay mas lumalaki rin ang mga gastusin sa bahay. Nagsimula na kaming magipit at dahil ako ang padre di pamilya sa bahay ay ayokong masanay kami na palaging humihingi ng tulong sa tatay niya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makapag-abot ng sapat na pera kay Julia para sa bahay. At kung hindi man sapat ang perang inabot ko, si Julia naman ang gumagawa ng paraan para mapagkasya yon. At kahit gaano pa kami nagigipit na mag-asawa, kahit kailan ay hindi niya ako inaway o sinumbatan sa perang inabot ko sa kanya na para sa pamilya namin. Wala akong naririnig na reklamo sa kanya at pilit niyang pinagkakasya ang lahat para sa amin. Kahit malaki o maliit man ang inaabot ko sa kanyang pera, palagi lang siyang malambing sa akin, maasikaso at maalaga, Papadudot. Sinisigurado niya na pagdating sa bahay ay wala na akong ibang gagawin kung hindi ang magpahinga na lamang. Ganon siya kabait, Papadudot. Ganon kabuti ang asawa ko. Mahal, eto na ang kape mo sa katinapay. Magpahinga ka muna at magmerienda. Maya-maya pa uwi na rin ang mga anak natin mula sa eskwela. Mabuti naman dahil papalubog na rin ang araw. Ayokong abutan sila ng gabi na nasa labas pa rin ng bahay. Naku, ang asawa ko. Habang tumatagal, nagiging mahigpit na tatay talaga. Hayaan mo nang paminsan-minsan makapaglakwatsa ang mga bata. Ayoko nang nasasanay silang palaging nasa labas ng bahay na to. Gusto ko, hanggat kaya ko silang kontrolin at disiplinahin, ay gagawin at sasamantalahin kong pagkakataon na yun. Ikaw ang bahala, mahal. Matalino naman ang mga anak mo, kaya sigurado akong naiintindihan nila kung bakit ka naghihigpit sa kanila. Oo nga pala, mahal. Pasalubong ako sa'yo. Ang paborito mong waling-waling. Pinitas ko dun sa bakur na kumpare natin nung mapadaan ako sa kanila kanina. Naku, mahal, salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa ng ganito kasi matatanda na tayo. Hindi naman ibig sabihin na matatanda na tayo tapos na akong ligawan ka. Dahil kahit uugod-ugod na tayo, gagawin ko pa rin ang lahat para mapaglingkuran at mapakilig ka. Ang sweet talaga ng mahal ko. Siyempre sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda at nawawalan ng tamis sa katawan. At hindi mangyayari sa atin yun. Mahal, eto na rin pala yung kinita ko para sa huling ani natin ng palay. Ayan, tamang-tama dahil kailangan na rin nating bayaran ng matrikula sa eskwelahan nila Wendy para makapag-exam siya. Oo nga pala. Pinaalala mo nga pala sa akin na kailangan mo na mas malaking budget para sa buwan na to. Huwag mo nang isipin yun. Ayos na tong binigay mo sa akin dahil alam ko naman na ginawa mo ang lahat para makapagtrabaho ng maayos. Ako na lang ang gagawa ng paraan para sa kailangan pang bayaran dito sa bahay.
Pasensya ka na, mahal ha. Ang baba kasi talaga ng kuha nila sa mga palay natin eh. Halos nababawi lang natin ang nilabas nating pera na para sa puhunan. Madalas nga ay abonado pa tayo dahil sa nangyayari na to. Mahal, huwag ka nang panghinaan ng loob dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon natin ngayon. Kaya ko namang diskartihan ng ibang gastusin dito sa bahay at doblehin ang pagtitipid natin sa ulam. Isa pa, dumaan dito si tatay kanina at nag-iwan ng mga gulay at prutas. Sa mga pagkain pa lang na yun, malaki na ang matitipid natin. Kaya wag mo nang masyadong alalahanin pa ang tungkol sa pera. Salamat talaga, mahal ha. Alam mo ba sa tuwing pinanghihinaan ako, sa'yo lang talaga ako kumukuha ng lakas ng loob. Sino pa ba naman ang magdadamayan dito at magtutulungan kung hindi tayo rin na mag-asawa? Saka alam mo, mahal, napansin ko pala na nangangayayat ka na. Pwede bang bawasan mo ang labis na pagpupuyat, lalo na ang labis na pagtatrabaho? Ito lang naman ang kaya kong gawin para sa pamilya natin. Ang magsipag sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo na ang katawan mo. Mahal, huwag mo masyadong isipin ang mga tumataas na bilihin sa palengke o ang mga gastusin dito sa bahay. Ang isipin mo, ang kalusugan mo. Dahil yun ang mas importante sa akin at sa amin ng mga anak mo. Ikaw mismo at hindi ang pera na pinaghirapan mo. Kaya mahal, please lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mo para na rin sa amin ng mga anak mo. Papa Dudut, isa sa mga bagay na minahal ko kay Julia ay ang pagiging sobrang maalalahanin at maalaga niya. Palagi niya akong inuuna at ang mga anak namin kesa sa sarili niya. Palagi niyang pinaparamdam na kami ang buhay niya. Kaya dapat ay mas palagahan namin ang aming mga sarili kesa sa kinikita kong pera sa trabaho. Papa Dudut, sabi nga nila ay walang hindi kakayanin ng mag-asawa. Basta nagtutulungan at sabay silang dalawa na nagsusumikap. Dahil pagkalipas ng halos 30 taon na pagsasama namin ni Julia bilang mag-asawa, ay unti-unti nang gumaan ang buhay namin sa wakas. Napagtapos na kasi namin sa kolehiyo ang 2 anak namin at tumutulong na sila sa amin ni Julia sa mga gastusin sa bahay. Nang mga panahon na yon ay wala na nga akong mahihiling pa para sa pamilya namin, Papa Dudut. Dahil kahit paano ay nakikita ko na unti-unti na naming nalalampasan ang bawat pagsubok na ibinabato sa amin. Kaya nga hindi ko talaga makakalimutan ang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ibinibigay sa amin, lalo na sa akin. Meron akong 4 na matatalino at masunuring mga anak. Meron pa akong mapagmahal at maalaga na asawa. Papa Dudut, akala ko ay pwedeng pangmatagalan ang kasiyahan na nararanasan namin at ng pamilya ko. At akala ko rin ay tapos na ang mga pagsubok na ibinigay sa amin upang kami ay mas lalong patatagin. Ang hindi ko alam ay magsisimula pa lang pala ang mas mabibigat na mga pagsubok. Papa Dudut, 2 linggo bago namin ipagdiwang ang aming 31st wedding anniversary, ay nakatanggap kami ng isang napakasamang balita. Umuwi kasi noon ang tatay ni Julia sa Bicol at nalaman na lang namin na nasa biyahe pa lamang ay binawian na ito ng buhay dahil biglang inatake sa puso. Papa Dudut, hindi naging madali para kay Julia at sa pamilya namin ang nangyaring yon kay Manong Leo. Alam ko kasi kung gaano kamahal na ang asawa ko ang biyenan ko. Bago pa ako dumating sa buhay niya ay silang 2 na ang magkasama. Kaya naman dinamayan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pinaramdam ko at ng aming mga anak sa kanya na marami pa kaming nagmamahal sa kanya. Hanggang sa inabot nga ng 1 taon bago unti-unting natanggap ni Julia ang pagkawala ng tatay niya. Mahal, mabuti naman at gising ka na. Nakapaghain na ako ng almusal kasi maagang pumasok ang mga anak natin sa eskwela.
Pati sina Wendy pumasok na rin sa trabaho. Ang aga nyo namang nagising ng mga anak natin. Samantalang ako, ngayon pala magsisimula ang araw ko. Ganun talaga, mahal. Para maaga rin ang pasok ng mga biyaya dito sa bahay natin. Makita pa lang kita sa umaga at makasabay sa almusal eh. Wala na akong biyaya pang hihintay na dumating sa buhay ko. Ang aga-aga, nambobola ka na kagad dyan. Inumin mo na nga tong kape mo bago pa lumamig. May pandesal na rin dito na pinalamanan ko ng keso. Binili ko to kanina lang dyan sa bakery sa labas. Sige mahal, salamat. Medyo nagugutom na rin talaga ako. Teka mahal, bakit ganito ang lasa ng kape mo? Bakit? Masyado bang naparami ang lagay ko ng asukal? Hindi mahal eh, pero may mali sa lasa nito. Teka, asin bang nilagay mo dito sa halip na asukal? Ha? Hindi. Siyempre asukal lang nilagay ko dyan. Para kasing asin eh. Saka bakit itim ang palaman nitong pandesal? Akala ko ba keso to? Eh kaya naman pala itim ito eh. Kasi kape itong nakapalaman sa pandesal. Paano naging kape yan? Keso ang nilagay ko dyan. Sigurado ako. Ito pa nga ang keso na hiniwa ko. Teka. Bakit nga ba walang bawas tong keso na to? Ito rin yung pinalaman ko sa pandesal na baon ng mga anak natin. Rod, maniwala ka. Keso talagang pinalaman ko sa pandesal na yan. Keso at hindi kape. Mahal, kumalma ka muna. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit naging kape ang mga nasa tinapay na yan. At kung bakit ganyan ang lasa ng kape mo. Baka nagkamali ka lang ng tingin kanina. Hayaan mo na. Pwede ko namang kainin tong tinapay kahit kape ang palaman eh. Mahal naman eh. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayos lang talaga sa akin. Mas okay sa akin na kainin ng mga ito kaysa masayang pa. Kaya huwag ka nang umiyak at mag-alala sa almusal na nakahain dito sa lamesa. Dahil uubusin ko lahat ng ito. Pero mahal, napapansin ko lang na napapadalas ang pagiging makakalimutin mo dito sa bahay. Nung isang beses, nakalimutan mo na patayin ang apoy sa kalan. Tapos nagsaing ka. Bigas lang ang laman ng kaldero. At nung isang araw, nagluto ka ng adobong manok na puro suka lang ang sabaw. Mahal, sa tingin ko kailangan na nating… Ayos lang ako, mahal. Ayokong dumagdag sa mga gastusin dito sa bahay. Pero baka kasi may mga gamot ka lang na kailangang inumin para hindi ka maging makakalimutin. Kaya siguro mas mabuti kung kukonsulta na tayo sa doktor. Mahal, hindi pa natin tapos bayaran ang mga naiwan na utang ni tatay bago siya namatay. Kaya ayoko munang magdagdag ng panibagong gastusin. Isa pa, ayoko ring maging pabigat sa mga anak natin. Pasensya na talaga kung nagkakaganito ko nitong mga nakaraang araw. Pipilitin ko na lang na ayusin ang bawat kilos ko dito sa bahay. Mahal, huwag mong isipin na pabigat ka. Wala kang kasalanan dahil hindi mo ginusto kung may mga bagay ka nakakalimutang gawin. Basta kung may kakaiba kang nararamdaman o nahihirapan kang kumilos, magsabi ka lang kagad sa akin. Ay, oo, mahal. Pasensya na talaga. Papadudot kahit na anong pangungumbinsi ang gawin ko o ng mga anak namin ay ayaw niya talagang pumayag na magpa-check up. Nang mailibing kasi si Manong Leo ay nalaman namin na may mga utang pala siyang naiwan sa iba't ibang tao. Medyo malalaking halaga rin yon kaya kinakailangan namin na unti-unti na ring bayaran. Papadudot habang tumatagal ay napapansin ko na mas lalong lumalala ang pagiging makakalimutin ng asawa ko. Ilang beses na siyang nagsasaing ng walang laman na tubig ang kaldero. Ilang isda na rin ang nasusunog sa tuwing siya ang nagluluto. At madalas din ay nakikita ko siya na nakatingin sa malayo na parabang may malalim na iniisip. May mga oras din na maalimpungatan ako sa madaling araw na wala siya sa tabi ko. At makikita ko na lamang siya na nakatayo lang sa may harap ng lababo namin. Nang lapitan ko siya noon ay tinapik sa balikat ay tila nagising siya mula sa pagkakahimbing
At ako pa ang tinanong niya kung bakit daw kami parehong nasa kusina. Papadudot, ayoko sanang isipin na may mali na talagang nangyayari sa asawa ko. Lalo na at habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang mga kakaibang kinikilos niya. At dahil nga ayaw niya pa rin talaga na magpa-check up sa doktor, gabi-gabi ko na lang na isinasama sa mga panalangin ko na sana ay bumalik na sa dating sigla ang asawa ko. Papadudot, hindi ko alam kung nagkataon lang ba na noong mga sumunod na araw ay nagsimula na muling maging maayos ang kinikilos ng asawa ko. Paminsan-minsan ay may nakakalimutan pa rin siyang gawin pero hindi na umaabot sa punto na nagsasayang siya ng bigas lang ang laman ng kaldero. Kahit paano tuloy ay nababawasan na ang mga pag-aalalang nararamdaman ko para sa asawa ko. Kaya hindi ko na rin siya muli pang pinilit na magpatingin sa doktor, Papadudot. Batid kong meron talagang dinaramdam ang asawa ko pero pilit niyang kinakaya ang lahat at sinasarili niya. Kilala ko din kasi siya bilang isang matapang at independent na babae. Yung tipo na ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao kahit pa nga sa amin na pamilya niya. Kaya mas gusto niya na siya ang nagdadala sa amin at nag-aalaga at nag-aasikaso. Pero Papadudot, nangako kaming dalawa sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang handa na mag-asikaso at mag-alaga sa kanya kung kinakailangan. Wendy anak, saan ka pupunta? Akala ko ba wala kang pasok sa trabaho ngayon? Wala nga po, Tay. Pero aalis lang po ako sandali para bumili ng shampoo at sabon natin. Isasama ko na rin po ang toothpaste dahil paubos na rin po yung natitira. Ganun ba? Huwag ka na lang masyado magpapagabi sa labas ha. Alam mo naman ang panahon ngayon. Wala nang pwedeng pagkatiwalaan na ibang tao. Opo, Tay. Sandali lang din naman po ako. May gusto rin po ba kayong ipabili sa akin? Wala naman anak. Ang nanay mo nga pala, tapos na ba maglaba? Tapos na po yata. Nakita ko po siya nakatayo sa may harap ng lababo bago ako lumabas ng bahay. O siya sige. Sa kanya na lang ako magpapatulong magbuhat ng mga pinamili ko na to. Umalis ka na at nang hindi ka masyadong gabihin sa lakad mo. Mag-iingat ka ha. Sige po, Tay. Salamat ho. Mahal, pakitulungan naman ako dito sa mga dala kong gulay at prutas oh. Bumili na rin kasi ako ng bigas sa nadaanan kong tindahan. Mahal, nandiyan ka ba sa kusina? Mahal, kanina pa kita tinatawag. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa kusina at… Diyos ko mahal, bakit napakagulo dito sa kusina? Saka bakit nakaupo ka dito sa sahig? Naku, naihi ka na pala dito sa duster mo. Mahal, naririnig mo ba ako? Tumingin ka sa mga mata ko, mahal. Mahal, gumising ka na sa pagkakatulala mo. Tumingin ka sa mga mata ko, mahal. Sino ka? Mahal, sa wakas nagising ka na. Akala ko kung ano nang… Huwag mo akong hawakan! Sino ka ba talaga? Umalis ka sa harap ko, kung hindi, sisigaw talaga ako! Julia, ano ba nangyayari sa'yo? Ako to, si Rod, ang asawa mo. Rod? Wala akong kilalang Rod! Umalis ka dyan dahil hindi kita kilala! Julia, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sino ka ba talaga? Bitiwan mo nga ako! Huwag mo akong yakapin! Bakit ba hindi mo ako makilala? Ako nga to, ang asawa mo. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong yakapin! Bitiwan mo ako! Papadudot, halos umiyak na ako sa harapan ng asawa ko bago niya ako nakilala. Nang makita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig na basa ng ihi niya, ay naiyak na rin siyang yumakap sa akin habang paulit-ulit na humihingi ng pasensya. Wala raw siyang maalala sa lahat ng nangyari at napakasakit lang daw ng kanyang ulo. Pinatahan ko naman siya at pilit na pinakalma dahil iniisip ko noon na baka lalong mapasama sa kanya ang ginagawa niyang pag-iyak.
Papadudot ng araw na yon ay tuluyan ko nang nakumbinsi ang asawa ko na magpatingin sa doktor. At noon nga din ay nalaman namin na meron siyang early onset Alzheimer's disease. Isang uri ng sakit ng pagkalimot na pwede raw niyang namana mula sa mga magulang niya. Isa rin daw na pwedeng naging dahilan ng maagang paglabas ng mga sintomas ng sakit na yon ay ang labis na stress at kalungkutan niya mula sa pagkawala ng kanyang tatay. Papadudod sa pagkakataon na ito ay hindi po talaga naging madali sa aming pamilya. Lalo na sa aming mag-asawa ang sitwasyon namin dahil sa sakit ng asawa ko. Hindi na kasi siya pwedeng maiwan ng matagal sa bahay nang walang ibang kasama. Hindi rin siya pwedeng lumabas o kahit na pumunta sa palengke na siya lang mag-isa, at ang pinakamahirap na parte sa lahat ay yung mga oras na hindi niya talaga kami nakikilala. Umalis ka dito, magnanakaw ka! Nay, ano bang sinasabi niyo magnanakaw? Ako po ito. Anak niyo ako, si Wendy. Napakasinungaling mong babae ka! Wala pa akong anak kaya umalis ka dito sa pamamahay namin ng asawa ko bago pa kita ipabarangay! Nay naman eh. Pagod ako galing trabaho, wag naman po kayong ganyan. Aalis ka ba dito o babatuhin kita nitong timbang hawak ko? Nay, tama na po! Tumigil na po kayo sa paghuwala ninyo! Ako nga po ito si Wendy! Yung panganay ninyong anak! Hindi ka ba talaga aalis na babae ka? Teka nga, kukuha ko ng kutsilyo para… Wendy anak, ano ba nangyayari dito? Julia, bakit may hawak kang timba? Naku mahal, mabuti at nakauwi ka na. Itong babae na to, nagpupumilit na pumasok sa kwarto. Tay, kanina pa po ako dito. Ayaw po akong papasukin ni nanay sa kwarto kasi hindi niya ako makilala. Pagod na po ako sa trabaho at gusto ko na po magpahinga, Tay. Bakit dito ka sa bahay namin magpapahinga? Hindi ka naman namin kaano-ano. Kung gusto mong magpahinga, doon ka sa bahay nyo. Julia mahal, tama na. Wendy, bumili ka muna ng mantika. Magpiprito ko ng isda. Pero Tay… Sige na anak, para pagbalik mo dito, maalala ka na ng nanay mo. Sige na nga po. Kakainis naman oh. Bakit ba tinatawag mo na anak ang babaeng yon? At bakit ba paulit-ulit niya akong tinatawag na nanay? Dahil anak natin siya, mahal. Paano nangyari yon? Kakakasal lang natin noong isang buwan. 31 years na tayong kasal, mahal. May mga anak na rin tayo. At ang babae na kanina mo pa pinapaalis ay ang panganay nating si Wendy. Pero paano ngang nangyari yon? Bakit hindi ko sila… Sorry mahal. Hindi ko sinasadyang makalimutan ang mga anak natin. Nasaan ba si Wendy? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Inutusan ko muna sandali sa labas. Babalik din siya kaagad. Sorry talaga, mahal. Tahan na, mahal. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin o sa amin ng mga anak mo. Ang mahalaga ngayon, naaalala mo na ulit kami. Halika, aalalayan kitang makaupo para makainom ka na ng gamot mo. Mahal, salamat ha. Salamat sa lahat ng pag-unawa mo sa akin. At sa sakit ko na to. Mahal kita eh. Kaya gagawin ko ang lahat para maintindihan ang sitwasyon mo. Hindi nga ba't may pangako tayo sa harap ng Diyos na magsasama tayo sa hirap at ginhawa? At tutuparin ko ang pangako na yun habang nabubuhay ako, Julia. Papadudod sa tuwing susumpungin ng sakit ang asawa ko, ay ako ang palagi niyang pinakaunang naaalala at nakikilala. Ako lang din ang nakakapagpakalma sa kanya sa tuwing nagwawala siya at madalas ay nauuwi yon sa mahigpit na yakap at iyakan. Papadudot, aaminin ko na nahihirapan po talaga ako sa nangyayari sa asawa ko.
Mabuti sana kung ako lang ang naapektuhan. Pero pati na rin ang mga anak ko. Ang dalawang bunso kasi namin ay nasa kolehiyo na at malaki na rin ang gastusin para sa kanilang pag-aaral. Mabuti na lang talaga at malawak ang pangunawa ng dalawa kong naunang anak na nagtatrabaho na dahil sila ang gumagastos para sa pangmatrikula ng kanilang mga kapatid. Kaya lang dahil pagod sila sa trabaho ay nagiging mainitin ang ulo nila pagdating sa nanay nila. Lalo na kapag hindi sila naaalala nito at pilit na pinapaalis ng aming bahay. Pinapaliwanag ko naman sa mga anak ko na sana ay mas lawakan pa ang kanilang pangunawa sa kanilang nanay. Dahil kahit naman ang asawa ko ay hindi gusto ang nangyayari sa kanya. Madalas din ay ako lang ang nag-aasikaso sa asawa ko, Papa Dudut. Kapag naiihi siya sa aming higaan, kapag nadumi siya sa kanyang salwal at kapag halos wala na talaga siyang nakikilala sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Nakakapagod talaga ang sitwasyon ko bilang asawa niya. Pero nangako ako sa sarili ko na hindi ko susukuan ang asawa ko kahit na ano pa ang mangyari. At tutuparin ko ang pangako na binitawan namin sa isa't isa noong araw na ikinasal kaming dalawa. Papa Dudut, lumipas ang 1 taon na nakasanay na namin ang sakit ng asawa ko. Alam ko na ang mga dapat kong gawin para pakalmahin siya sa tuwing nagwawala siya. Hanggang sa makilala niya na kami ng mga anak niya. Nakapag-adjust na rin kaming lahat sa bahay kung paano alagaan ang asawa ko. Lalo na ngayon na hindi siya madalas na sinusumpong ng sakit niyang pagkalimot. Papa Dudut, kahit paano rin ay nagagawa na naming maging masaya at mag-celebrate ng mga espesyal na okasyon. Kaya akala ko ay pwede na kaming muling bumalik sa dati naming masayang pamilya. Pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Dahil kung kailan naman naging muling magaan ang sitwasyon para sa aming pamilya ay muli ring susubukin ang aming katatagan. Papa Dudut, na stroke po ang asawa ko na kaagad naming isinugod sa ospital. At halos umiiyak akong nagwala nang sabihin sa amin ng doktor na comatose ang asawa ko at kung magising man siya ay baka hindi na rin magtagal ang kanyang buhay. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay hindi ko sinukuan ang asawa ko. Sinabi ko sa mga doktor na maghihintay ako na muling magising ang asawa ko at alam ko na malalampasan pa niya ang taning na ibinigay sa kanya ng doktor. Mula nga noon ay hindi na ako umalis pa ng ospital at araw-araw din akong pumupunta ng chapel para makiusap sa Diyos. Nadugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Dahil, Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung handa na ba akong mawala sa akin ng asawa ko. Kung handa na ba akong iwanan niya ako. Sa loob ng mahigit na 30 taon ay siya ang naging buhay ko. Si Julia ang nagbigay ng dahilan para sa akin na magkaroon ng mga pangarap at masayang buhay. At ngayon pa lamang ay hindi ko nakakayanin kung mawawala ang nag-iisang dahilan na yon mula sa buhay ko. Tay, dinalhan ko po kayo ng pagkain tsaka damit na pamalit sa suot ninyo ngayon. Salamat, Wendy. Iwan mo na lang muna dyan at mamaya na ako kakain. Sige po. Nakausap ko po pala yung doktor kanina. Ang sabi niya, stable na raw po si nanay at pwede na siya magising anumang oras. Sinabi niya rin yan sa akin kagabi, anak. Kaya nga, kahit papano ay gumagaan na ang loob ko ngayon. Pero tay, alam niyo na rin po siguro na sa oras na magising si nanay, pwede pong… Anak, magtatagal pa ang buhay ng nanay mo. At naniniwala ako na matagal pa rin natin siyang makakasama. Ay, sige na. Iwan mo na lang muna kami dito ng nanay mo. Sige po tay, bibili lang po ako ng kape sa kantin.
Mahal, alam ko na matagal pa kitang makakasama. Naniniwala ako na bibigyan pa tayo ng Diyos na mas mahabang panahon. Kaya gumising ka na, pakiusap. Gumising ka na, mahal ko. Sino ka? Bakit ka umiiyak? At bakit hawak mo ang kamay ko? Mahal, nagising ka na. Magkakilala ba tayo? Oo, ako yung lalaking nagdadala palagi sa'yo ng bulaklak dati. Eto nga oh, may mga bagong pitas din ako kanina lang. Mga waling-waling. Ito yung bulaklak na naging paborito ko mula nang dalin sa akin ng isang manliligaw ko nung araw ng mga puso. Naging paborito mo lang to nung araw ng mga puso? Oo. Naging paborito ko lang ang waling-waling nang dalin niyan sa akin ng isang manliligaw ko noon. Ay, naaalala ko tuloy siya. Yung lalaking kauna-unahang minahal ko at pinangakuan ng panghabang buhay na pagsasama. Yung lalaking hindi nawala sa tabi ko kahit naging sobrang pabigat na ako sa buhay niya. Yung lalaking hindi napagod na mahalin ako. At kahit kailan, hinding-hindi mapapagod na mahalin ka. Julia, ako to. Si Rod. Yung lalaking mahal mo at mahal na mahal ka. Rod? Oo nga. Ikaw nga si Rod na asawa ko. Mahal. Sorry kung hindi kita nakilala agad. Sorry kung hindi kita naalala. Mahal, tama na. Huwag ka nang umiyak at mag-sorry. Wala kang kahit na anong kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay gising ka na at naaalala mo na ako. Mahal. Salamat talaga ha. Salamat sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Mahal, kung sakali man na muling mawala ang alaala ko at sa mga oras na hindi na kita nakikilala, tandaan mo sana na mawala man ang lahat ng tao sa memorya ko. Hinding-hindi naman mawawala ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Ang pagmamahal ko para sa'yo, ang palagi kong susi para maalala ko kayong lahat. Lalong-lalo ka na, mahal. At ito rin ang tandaan mo, mahal. Kahit kailan, hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo kung gaano ko kaswerte dahil ikaw ang asawa ko. Palagi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal mula nung unang araw na nagkakilala tayo hanggang sa habang buhay na magkakasama tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Julia. Mahal na mahal. Papadudot, 3 araw lang pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay kinuha na rin po siya sa amin ng poong may kapal. Napakahirap po sa totoo lang dahil kahit kailan ay hindi ko naisip na mauuna pa siyang mawala sa akin. Nasanay ako na palagi siyang nandyan lamang sa tabi ko at inaalagaan ako. Kahit pa nga po bumaliktad ang sitwasyon namin, at dumating sa point na ako nang nag-aalaga sa kanya ay hindi ako nagreklamo. Mas gusto kong alagaan siya basta makasama ko lang siya ng mas matagal. Pero hindi pala talaga pwede na makasama mo ng habang buhay ang taong pinakamamahal mo. Dahil kahit gaano pa katibay ang pagmamahalan ninyo,
para sa isa't isa ay tadhana na mismo ang gagawa ng dahilan upang magkahiwalay kayo sa paraan na alam niya. Naisip ko tuloy noon kung bakit pa ba tayo nakakaramdam ng pagmamahal? Kung sandali lang naman tayong magiging masaya at mas matagal pa ang paghihirap na mararanasan natin kapag kinuha na sa atin ang mahal natin. Papadudot, mula nang mailibing ang asawa ko ay hindi na ako naging palakibo sa mga anak ko. At aaminin ko na napakalaki din ang nagbago sa aming bahay. Nawala na ang sigla at masasayang tawanan na palaging naririnig sa tuwing sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Nawala na ang pagmamahalan na dati ay umiikot sa 4 na sulok ng bahay. At lahat ng yon ay nangyari dahil nawala na ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Papadudot, hindi naman talaga ako paladasal na tao noon. Pero mula nang magkasakit ang asawa ko at maospital, hanggang sa kunin na nga siya sa amin, ay paulit-ulit akong nananalangin at humihiling na sana ay hindi na rin magtagal ang buhay ko upang magkasama na kaming dalawa ng asawa ko. Mahal, kamusta ka na dyan? May dala nga pala akong paborito mong bulaklak na waling-waling. Mga bagong pitas yan mula sa bakuran ng kumpare natin. Mahal, miss na kita. Habang tumatagal na hindi kita nakakasama, pakiramdam ko lalo ako nanghihina. Mahal, baka pwede namang pakiusapan mo ang Diyos na pasunurin na ako sa iyo kaagad. Kasi parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang gumising sa umaga nang wala ka sa tabi ko, mahal. Mahal, sobrang miss na kita. Kung alam mo lang. Tay, sabi ko na nga ba't dito ko kayo mahahanap sa may puntod ni nanay eh. Pauwi na rin ako maya-maya lang. Mauna ka na at palalim na ang gabi. Susunod na lamang ako. Hihintayin ko na po kayo para sabay na po tayong umuwi. Wendy anak, may isang tanong lang ako sa iyo. Naging mabuti ba akong ama sa inyo ng mga kapatid mo? Sobra po, Tay. At kung bibigyan man po ako ng pagkakataon na makapili ng magiging magulang ko sa susunod na buhay ko, kayo pa rin po ni nanay ang pipiliin ko na maging magulang. Mabuti naman kung ganon. Alam mo kasi sa totoo lang, iniisip ko kung naging mabuti rin ba akong asawa sa nanay ninyo. Bago pa man po magkasakit si nanay noon, naikukwento niya na po sa aming magkakapatid kung paano po kayo nagsimula bilang magkasintahan hanggang sa maging mag-asawa na po kayo at maging anak ninyo kami. Tay, paulit-ulit pong sinasabi ni nanay sa amin kung gaano siya kaswerte na nakilala niya kayo at naging asawa. Mas maswerte ako sa nanay ninyo. Maswerte ako na ako ang pinili niyang makasama sa habang buhay. Kaya lang, hindi pala talaga pwedeng habang buhay, ano? Hindi tayo pwedeng maging masaya na kasama ang mga mahal natin habang buhay. Sorry, Wendy, ha? Sorry sa inyo ng mga kapatid mo. Ang totoo kasi, ang hirap lang talagang tanggapin ang lahat na nangyayari sa atin. Ang hirap tanggapin na gigising ako sa umaga na hindi ko nakatabi ang nanay ninyo. Na kahit kailan ay hindi ko na siya magagawa pang yakapin. Tay, alam niyo po ba na sa huling mga araw na nakasama natin si nanay, sa tuwing magigising po siya noon ay wala siyang ibang bukang bibig kung hindi kayo? Kahit po nung nasa bahay pa po si nanay, madalas wala siyang ibang naaalala kung hindi kayo lang. Mahal na mahal niya po kayo, Tay. Ganun din naman ako sa kanya. Pero wala na nga siya, Wendy. Kinuha na sa atin ang nanay mo at hanggang ngayon hindi ko yun matanggap. Alam ko naman po na napakahirap talagang tanggapin ang bagay na yon. Pero hindi lang naman po kayong nawalan, Tay. Pati rin po kaming mga anak ninyo.
Hindi naman kasi madali ang lahat, anak. Napakahirap para sa akin ang pagkawala ng nanay ninyo. Siguro nga po, hindi namin talaga maiintindihan ang sakit na pinagdadaanan ninyo ngayon dahil kayo po ang mas matagal na nakasama ni nanay. Pero tay, hindi rin naman po niya gugustuhin na makita kayo nagkakaganyan. Dahil kahit tanungin niyo po ang mga kapatid ko, ilang ulit po niyang ibinilin sa amin na huwag naming hahayaan na makulong kayo sa lungkot dahil sa pagkawala niya. Ay, pero tay, hindi po namin alam kung paano gagawin yun kung kayo mismo hindi ninyo tinutulungan ang sarili ninyo. Patawad, anak. Hindi ko lang kasi alam kung paano talaga mag-uumpisa ulit. Mahal na mahal ko kasi ang nanay ninyo. Siya ang naging buhay ko sa napakaraming taon na lumipas. Hayaan niyo po na sana matulungan namin kayo sa pag-move on niyo, tay. Sabay-sabay natin na pag-aralan tsaka tanggapin na kahit kailan hindi na talaga babalik si nanay sa atin. Pero hindi naman po ibig sabihin na natanggap na natin na wala na siya. Kalilimutan na po natin siya. Oo, Wendy. Tama ka. Susubukan ko na talagang tanggapin ang lahat. Pero hindi ko kakalimutan ang nanay ninyo. Kagaya nga ng sabi niya sa atin, mawala man siya sa bahay at buhay natin, kahit kailan naman ay hindi mawawala ang pagmamahal niya para sa atin. Papa Dudut, alam kong tama naman ang lahat ng sinabi ng anak kong si Wendy. Kung nakikita lamang ako ng nanay niya na nakakulong sa matinding kalungkutan dahil sa pagkawala niya, ay hindi siya matutuwa. At pwede niya ring ikalungkot ang nangyari sa amin kung nasaan man siya ngayon. Papa Dudut, bago tuluyang mamaalam sa amin noon ang misis ko, ay sinabihan niya ako na magbitaw raw ako ng isang pangako sa kanya. Pangako na kakayanin ko ang lahat ng hirap at sakit sa oras na mawala na siya. Papa Dudut, nagbitaw ako ng pangako ng araw na yon para lamang mapanatag ang loob ng asawa ko. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko tutuparin ang pangako na yon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang pinakamamahal kong asawa. Papa Dudut, kahit gaano kabigat para sa akin ang lahat, ay nag-decide na akong tulungan ang sarili ko. Nakalimutan ang sakit dahil sa pagkawala niya. Ayoko rin kasi na maramdaman ng mga anak namin na dalawa kami ng asawa ko na nawala sa kanila. Kaya kinabukasan nga ay sinimulan ko nang mag-move on sa pamamagitan ng paglilinis ng kwarto naming mag-asawa. At habang inaayos ko ang mga gamit niya ay nakakita ako ng isang sulat na alam kong siya ang may gawa. Binuksan ko ang sulat na yon at binasa. Nalaman ko na sinulat pala niya yon pagkatapos na naging unang check-up niya sa doktor niya. Ang sabi niya sa sulat ay humihingi siya ng tawad para sa mga araw na hindi niya maalala kung sino ako at ano ako sa buhay niya. Sinabi din niya na hindi siya nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama sa panghabang buhay. Na araw-araw siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil dumating raw ako sa buhay niya. Kung sakali man daw na dumating ang araw na hindi na raw talaga bumalik ang kanyang memorya, hindi ibig sabihin noon ay hindi na rin babalik ang pagmamahal niya para sa akin. Dahil sigurado raw siya na mawala man ang lahat ng kanyang memorya, hinding-hindi naman mawawala ang pagmamahal niya para sa akin. At sa huling parte ng sulat na yon ay nangako siya na sa oras na mauna man siyang mawala sa akin at nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya ang Diyos sa langit, hihiling daw siya na paulit-ulit na sana ay ako pa rin ang lalaking ibibigay sa kanya ng Diyos upang mahalin at pangakuan ng habang buhay.
Papadudot ng matapos kong basahin ang sulat ng asawa ko ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang niyakap ang papel na hawak ko. Muli kong naramdaman ang bigat at sakit dahil sa pagkawala niya. Pero nangako ako ng araw na yon na gagawin ko ang lahat para kahit paano ay hindi na malungkot ang asawa ko sa tuwing makikita niya ako mula sa langit. Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Marami sa atin ang nabibiktima ng maling pagmamahal. Marami rin sa atin ang patuloy na nagpapabiktima kahit na alam nilang hindi na dapat dahil akala nila doon lang sila pwedeng maging masaya. Ikaw, kapuso, nabiktima ka na ba ng maling pagmamahal? Hindi na bago sa atin ang pagiging marupok pagdating sa pag-ibig. Marami sa atin ang ilang beses nang nakatisod ng maling pag-ibig pero patuloy pa rin ang pagbangon para muling habulin ang mali. Matagal bago tayo matauhan at maisip nating mali na ang hinahabol natin. Minsan kailangan pang tumodo ang sakit bago mo pakawalan. Minsan kailangan pang maging grabe ang epekto sa iyo bago mo maintindihan na kailangan mo nang bumitaw. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging marupok sa maling pag-ibig. Alam kong minsan sa buhay ninyo naging marupok kayo at piniling magpakasaya kahit maling-mali na talaga. Ang kwentong pinadala sa atin ng bidang si Jessa ang magpapatunay na pagdating sa pag-ibig ay hindi gumagana ng tama ang utak natin. Alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jessa, ang pinaka marupok at martir sa lahat. Nakailang beses akong umibig sa maling tao dahil kahit naman alam kong mali noon, nagustuhan ko naman ang pakiramdam. 11 years pa nga lang ako noong nagsimula akong makipagrelasyon. Kapitbahay ko lang ang unang naging boyfriend ko. Sa kanya ko unang natikman ang lasa ng halik at mahigpit na yakap. Hindi rin kami nagtagal dahil pinalaya sila sa inuupahan nila dahil nakaaway ng nanay nito ang landlady nila. Hindi na nga siya nagpaalam dahil madaling araw sila noong tumakas. Nalungkot ako ng sobra, Papa Dudut, dahil nawala agad ang first love ko. Nakapag-move on naman ako kaagad makalipas lang ng 3 taon. Yung mga sumunod kong karelasyon karamihan ay kaklase ko lang sa school. Pinakamatagal na siguro yung 3 buwan. Nakilala nga ako bilang playgirl sa aming batch. Lagi akong laman ng chismis noon dahil masyado raw akong malandi. Ilang beses din akong napaaway dahil sa mga mapanghusgang tao. Hindi naman ako nagpa-apekto at nagpaligaw pa rin ako ng nagpaligaw. Kahit na aware ako dati na gusto lang akong paglaruan ng mga kinakarelasyon ko, ay nagpatuloy pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na mag-isa noon, Papa Dudut. Ayoko sa pakiramdam dati na nababakante ako dahil malungkot yon para sa akin. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na rin ako sa wakas ng seryosong karelasyon. Itago na lang natin siya sa pangalang Raul. 40 anyos na si Raul pero hindi naman nahalata yun sa kanyang mukha dahil parang nasa 20 anyos lamang ito. Nakilala ko siya noong inad niya ako sa Facebook. Nagandahan daw siya sa akin at kinilig ako doon. Kaka-break ko lang noon sa isang ex ko noong nakilala ko si Raul. Kaya naman natuwa ako dahil nakatulong siya sa pag-move on ko. Siya lang ang nakausap ko dati at nakakalandian, ganon din naman raw ako sa kanya.
ka naman eh. Masyado mo akong pinapakilig. Uy, nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ang ganda mo nga talaga doon sa sinend mong selfie. Kakagising mo lang ba talaga nun? Oo naman. Nahiya nga ako kasi may muta pa yata ako nun eh. Ang linis nga ng mga mata mo eh. Parang dinilaan ng tuta. Grabe ka! Nakakatawa ka talaga. Isisave ko yung picture mo para may inspirasyon ako habang nagtatrabaho. Saka para mas ganahan ako sa pagkain ko. Gawin mo na ring wallpaper mo. Oo naman. Isisend ko sa'yo mamaya yung screenshot. Ipagmamalaki ko yung sa mga katrabaho ko. Sasabihin ko, uy, tignan niyo to syota ako. Ang ganda kahit bagong gising. Mamula-mula ang pisngi at labi. Natural yung pisngi at labi ko ha. Walang filter yan. Naniniwala naman ako sa'yo, mahal. Mahal? Yun ba ang tawagan natin? Oo naman. Ayaw mo ba? Gusto ko nga eh. Teka, baka naman may tinawag ka ng mahal sa mga ex mo ha? Naku, wala. Pangalan lang ang tawag ko sa kanila. Ikaw lang ang namumukod tangi sa lahat. Kakaiba ka kasi. O sige, yan na lang ang tawagan natin. I love you, mahal. I love you rin, mahal. Nakakakilig ka naman. Pag nagkita na tayo, promise ko sa'yo na pakikiligin kita araw-araw. True ba yan? Oo naman. Hindi naman ako manloloko. Hindi rin ako sinungaling. Baka naman paasa ka lang ha? Uy, huwag mo ko igaya sa mga ex mong pinaasa ka lang. Talaga lang ha? Kapag nagkita na tayo, bibilang kita ng bulaklak. Tapos ipapasyal kita lagi sa mall. Kakain tayo lagi sa food court. Tapos bibilang kita ng maraming tsokolate. Gusto ko yan! Uy, pati teddy bear ha? Yung pink o kaya pwede ring red. Kahit kasi laki mo pa yung teddy bear. Basta masahod ko eh. Grabe na-excite na ako makita ka tuloy. Gusto na kitang yakapin tapos lambingin lagi. Dapat kiss mo rin ako ha. Oo naman, maraming mauumay ka. Ako mauumay? Kahit siyang labi mo lang ang ulamin ko, busog na ako eh. Nakakagigil yung kapal ng labi mo. Parang pang-artista. Parang model ng lipstick. Binubola mo na naman ako eh. Hindi nga. Grabe kanina ko pa tinitignan yung picture mo. Gusto ko na nga kagatin ng labi mo eh. Wag! Dudugo! Dahan-dahan lang naman. Teka nga, baka kung saan mapunta yung usapan. Eh ano naman ngayon? Magkarelasyon naman tayo eh. Kahit mapunta pa sa, alam mo na. Huwag kang ng ganyan. Nakakaramdam tuloy ako ng init. Ako rin eh. Magkita na kaya tayo sa Sabado. Hindi na ako makapaghintay eh. Sure ka? Kasi gusto ko na rin eh. Oo, para makagat ko na ang labi mo. At alam mo na. O sige. Tatakas ako para magkagata na tayo. Sa unang pagkikita namin ni Raul ay may nangyari agad sa amin. Nagkatubili pa ako noong una pero napilit niya ako. Nag-check-in kami muna doon ay may nangyari sa amin. After na may mangyari sa amin ay sa kanya ako pinasyal sa mall at binilhan ng pagkain. Hindi niya ako nabilhan ng teddy bear dahil na-short daw siya sa budget pero babawi raw siya sa mga next naming pagkikita. Tuwing nagkikita kami noon, papadudot madalas puro sa mga mumurahing motel. Hindi na nga ako naipapasyal dati kasi sabi niya, mas gusto niya raw yung tahimik at makapagpapahinga lang kami. Nagustuhan ko rin naman yung ganon, yung tipong nagyayakapan lang kami magdamag hanggang makauwi na ako. Never ako naihatid sa bahay dahil sabi niya natatakot daw siya sa mga magulang ko at naiintindihan ko naman yon. Hanggang sa kabilang kanto niya lang ako madalas na inahatid noon. Nakontento ako sa ganong setup at hindi naman kasi ako nagmamadali. Halos 1 taon na rin kaming magkarelasyon at aaminin kong medyo nanawa na ako noon na puro lang kami motel dati. Pinasimplihan ko siya kung pwedeng doon naman kami sa bahay niya, kung ayaw niya sa bahay namin. Ang dami niyang sinabi noon sa akin na alibay. Sunduin na lang ulit kita sa Sabado ha. Huwag ka malilate ha. Alam mo naman bitin tayo lagi sa oras. Ang hirap kasi makatakas kina mama eh.
Sisenda kita mamaya ng mga pwedeng palusot para maaga ka makaalis ng bahay nyo. Para naman masulit natin yung pagmumutal natin. Alam mo naman 3 oras lang to eh. Ang mahal pa mag-extend ng 1 oras. Mahal, paano kaya kung wag na lang tayong mag-check-in sa motel? Ha? Eh anong gagawin natin? Magtititigan lang hanggang matapos ang araw. Ang ibig kong sabihin, baka naman pwedeng sa bahay nyo na lang tayo magkita. Doon na lang tayo magstay. Ha? Bakit dun? Walang aircon dun. Maaalibadbaran ka lang. Buti pa dito sa motel, libre lang. May cable pa at libreng sabon at shampoo. Makakapag-charge ka pa ng cellphone mo. Sanay naman ako kahit walang aircon eh. Kahit nga walang electric fan, ayos lang ako, no? Lamigin din kasi ako eh. Basta, mas okay na dito. Para sana hindi ka na rin gumastos lagi ng pang-check-in natin. Ipangkain na lang natin kaysa gumastos sa motel. At least sa bahay ninyo, libre. Para hindi na rin tayo laging nagmamadali pag magtatatlong oras na. Hindi pwede sa bahay kasi maraming tao doon. Wala tayong magiging privacy. Saka mga chismosa ang kapitbahay ko. Sanay na ako sa mga chismosa, no? Hindi na nga ako affected dyan. Hindi ako sanay na nachichismis eh. Ano namang ichichismis nila sa atin magkarelasyon naman tayo, di ba? Normal lang naman na dalhin mo ako sa bahay nyo kasi girlfriend mo nga ako. O ito, may aaminin ako sa'yo. Huwag ka sana magagalit ha. Oo naman, ano ba yun? Hindi pa alam sa bahay na may syota ako. Bakit naman hindi mo sinabi? Kinakahiya mo ba ako? Hindi Humahanap lang ako ng tiyempo. Di ba nga sinabi ko sa'yo dati na hanggat maaari ayaw muna nilang magkasyota ako kasi nga lagi na lang daw ako sinasaktan ng mga nakakarelasyon ko. Kaya yun. Sana maintindihan mo. Ay, kawawa ka naman, mahal. Hayaan mo, hindi naman kita sasaktan. Tsaka hindi ako gagaya sa ibang ex mo, no? Talaga? Oo nga! O sige na nga, kapag ready ka na, tsaka mo na ako dalhin sa bahay ninyo. Ang understanding mo talaga kaya love na love kita eh. Ikaw kaya, maging understanding ka kaya sa sasabihin ko sa'yo? Ano yun? Hindi ako 19 years old. Ha? Magsi-17 pa lang ako next month. Ano? Oh, huwag ka magalit, please. Paano hindi ako magagalit? Niloko mo ako. Anak ka ng… Kasi gusto lang talaga kita. Kaya nung sinabi mong 40 years old ka na, natakot ako na baka hindi mo ako patulan kaya sinabi kong 19 na ako. Ano ba naman yan, Jessa? Sorry na, mahal. Malapit na rin naman ako mag-17 eh. Tapos, konting pikit lang, 18 na ako. O, diba? Hindi. Hindi to pwede. Maghiwalay na tayo. Ayoko makulong. Minor de edad ka pa lang. Raul, wag. Huwag mo naman akong iwan. Kasalanan mo eh. Niloko mo ako sa edad mo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita eh. Please, mahal. Sorry na. Huwag kang alis. Please. Alam mo ba itong ginawa mo, ha? Alam mo bang pwede umakulong sa ginawa mo? Makasarili ka. Paano naman ako? Tapos na to. Tapos na tayo. Raul, wag. Please, wag. Raul, mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Nagwala noon si Raul dahil sa galit sa akin. Natakot ako dahil yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit ng ganon. Ilang beses ko siyang sinubok yakapin pero ilang beses niya akong tinulak papalayo sa kanya na para bang diring-diri ito. Naintindihan ko naman siya at malaki talaga ang pagkakamali ko sa kanya. Nakiusap ako at lumuhod pa ako sa harapan niya para hindi niya ako iwanan. Nakapag-desisyon na siya noon na hiwalayan na ako pero napigil ko siya noong inoffer ko ang katawan ko. Muling may nangyari sa amin kapalit ng hindi niya pag-alis. After noon, nag-ausap kami na talagang ililihim na namin ang relasyon namin. Pumayag naman ako dahil sa takot na mawala siya noon sa buhay ko. Pinagbutihan pa namin ang paglilihim ng relasyon namin. Natakot na ng sobra si Raul at kinakailangan niya mag-ingat dahil kapag nahuli kami, marahil ay kulong ito. Lahat ng utos nito sinusunod ko, wag lang siyang mawala sa akin. Naramdaman ko na nagbago na ito at medyo nanlamig. Naintindihan ko naman siya kung bakit.
Kaya naman lahat ginawa ko. Bumalik lang ang dating sigla ng relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naramdaman ko nga ang pagbabago ni Raul mula noong sinabi ko ang totoong edad ko sa kanya. Nasaktan ako sa panlalamig nito pero kinaya ko dahil nga kasalanan ko naman. Naging bihira na rin ang pagkikita namin at madalas na hindi na nga natatapos ang 3 oras namin sa motel. Hindi na mahigpit ang mga yakap niya noon. Pati ang mga halik ay mababaw na rin. Hindi na ito masyadong nagchat-chat sa akin noon at saka lang magpaparamdam kapag gusto niyang magsiping kaming dalawa. Tiniis ko ang lahat ng yon sa takot na iwanan niya ako. Naging clingy ako dahil sa panlalamig nito, Papa Dudut. Pero mas lalo nga itong nairita sa akin dahil sa ginagawa ko sa kanya. Na-inlove na ako sa kanya ng todo, yun ang unang beses na talagang na-inlove ako ng totoo. Hindi ko na-handle ng maayos yung nararamdaman ko kaya ang labas ay nasakal siya sa sobrang pagmamahal ko. Dahil doon ay mas lalo tuloy na bawasan ang mga pagkikita at pakikipag-usap nito sa akin. In-unfriend na nga rin niya ako sa Facebook at sinabi niyang mag-text na lang daw kami dahil delikado sa Facebook. Sinunod ko naman yon, lahat ng gusto niya, sinunod ko. Baka sa susunod na buwan na tayo magkita ha? Bakit? Busy sa trabaho. Basta lagi mo akong i-update ha. Ite-text na lang kita kapag magkikita na tayo. So habang wala ka, hindi tayo magkakausap kahit sa text lang? Oo, para safe. Mamaya pakialaman pa na magulang mo yung cellphone mo. Mabisto pa tayo. Mahirap na. Okay. Oh, nagtatampo ka? Hindi. Alam ko na yung ganyan mo eh. Kasi naman napapansin ko sa'yo tsaka ka lang magte-text sa akin kapag gusto mong mag-ano tayo. Tapos halos 1 oras lang tayo dito sa motel. Wala na yung dating yakap, yung halik, nood ng TV. Lagi ka nagmamadaling umalis. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Oo, alam ko. Pero sana naman huwag ka man lamig sa akin. Huwag mong iparamdam na sex lang ang habol mo. Uy, hindi totoo yan. Mahal pa rin naman kita. Gusto ko lang talaga mag-ingat. Okay. Tara na nga, baka mahuli pa tayo. Nakakahiya naman sa'yo. Teka nga, huwag ka na magtampo. Ha? Sorry na. Babawi ako sa next. Lagi ka namang ganyan Napaka-arte mo, alam mo ba yun? Ang hirap mo suyuin. Napakaisip bata mo. Sa bagay, bata ka pa talaga. Minsan ka na nga lang manuyo, ganyan ka pa? Ayoko na. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa ka na. Maghiwalay na tayo. Wag! Sorry na. Sige, okay na ako. Okay na. Ayoko na talaga, Jessa. Nakakapikon ka na eh. Mabuti pa talaga una pa lang tinapos ko na to. Sana pala hindi na ako nagpatokso ulit sa'yo. Hindi, wag! Wag mo naman akong iwan, please! Mahal na mahal kita. Okay na kahit hindi na muna tayo magkita. Kahit hindi mo ako i-text. Kahit na sex lang ang habol mo. Sige. Ipamukha mo pati sumbat sa akin na sex lang ang habol ko sa'yo. Sige pa, iiwan na talaga kita. Raul, huwag ka namang ganyan. Huli na to. Ayoko na talaga. Buntis ako! Sobrang desperado mo na talaga, no? Para gamitin niya ang pagbubuntis. Pinagpipilis kita, huwag kang tanga. Hindi ko ginamit yon. Lahat tinapon ko. Anong katangahan ang pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpabuntis sa akin? Kasi nga, mahal kita. Dahil sa ginawa mo, mas lalo ako nawalan ng gana sa'yo. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo sa akin.
Bahala ka na sa buhay mo. Ito na ang huling pagkikita natin. Yung dinadala mo, problema mo na yan. Labas na ako dyan. Ikaw ang problema dito dahil marami akong ebidensya na ikaw ang nakabuntis sa akin. Akala mo takot ako? Wala kang hawak sa akin, Jessa. Lahat ng usapan natin sa Facebook hanggang sa mga pictures mo at pictures natin na nakahubad, nakatago sa akin sa bahay. Gagamitin ko yung laban sa'yo kung hindi mo ako paninindigan. Anong ginawa mo, Jessa? Babaliw ka na. Gusto mo talaga sirain ang buhay ko? Hindi naman masisira ang buhay mo kung itutuloy natin to eh. Itanan mo ako. Malayo sa pamilya ko. Walang makakaalam kung sino ako pag nasa inyo na ako. Hindi nila malalaman yung edad ko. Sige na, magsama na tayo. Jessa! Jessa! Ano ba itong pinasok ko? Raul, huwag mong gawin yan. Huwag mo yung tugyang ulo mo sa dingding. Yun lang naman kasi ang paraan para hindi ka makulong eh. At para maging masaya na tayong dalawa. Magiging pamilya na tayo. Totoong nabuntis ako ni Raul. Pina-check up niya ako at nakumpirmang totoo nga. Bala ko sana noon na ipaalam sa kanya sa next naming monthsary pero dahil tinakot na ako nitong iwan niya, nasabi ko tuloy ng mas maaga. Nakita ko sa mukha niya yung sobrang galit sa akin pero wala siyang nagawa noon dahil ayun na yung sitwasyon. Natakot naman itong makulong kapag iniwan ako lalo't marami na akong alam na detalye sa kanya maliban na lang siyempre kung saan siya nakatira. Pinagplanuhan namin ang mga susunod naming gagawin. Madaling araw nang tumakas ako sa bahay namin para itanan ni Raul. Isang bag lang ang dala ko noon at konting ipon noong nag-aaral pa ako. Sumakay kami noon sa bus papunta ng Pampanga. Na-excite ako dahil sa wakas ay hindi na kami magkakahiwalay pa. Napansin kong mas lalong nanlamig si Raul sa akin pero sinabi ko sa sarili ko na mawawala rin yon lalo kapag nagsama na kami. At pinakita ko na sa kanya ang pagmamahal ko. Nang nakarating na kami sa Pampanga, sinalubong kami ng nanay niya. May edad na ang nanay nito, 65 years old na. Napakabait ng mukha at halatang maunawain ang nanay niya at nagulat ito nang ipinakilala ko pero hindi na ito nagsalita ng kung ano pa. Nasiyahan ako sa ilang araw na nagstay ako sa bahay nilang mag-ina. Nagkasundo kami kaagad ng nanay niya at tinulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Madalas ay wala noon si Raul dahil nga malayo ang trabaho niya sa bahay kaya tuwing Biyernes hanggang Lunes lamang ito ng umaga kung nasa bahay. Sinulit ko na lamang ang mga araw na magkasama kami at inalagaan ko siya. Naramdaman kong galit pa rin ito sa akin at nakita kong problemado siya sa kalagayan ko. Hindi ko na lang pinansin ang lahat ng yon dahil sobrang masaya ako na mag-asawa na kaming dalawa. Jessa! Jessa! Bumangon ka muna dyan. Ha? Umaga na ba? Sandali, ihahanda ko yung pagkain mo. 1:00 pa lang na madaling araw. Oh, bakit mo ako ginigising? Halika sa labas. May papakilala ako sa'yo. Sino ba yun? Siya na ba yon? Ito na nga siya. Bata pa nga talaga. Jessica mo ang pangalan? Oo. Ilang taon ka na? 17 po. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Magtatatlong buwan na po. Parang aliit masyado ng tiyan mo. Sigurado ka bang buntis to, Raul? Oo nga. Andyan lahat yung records niya nung nagpa-check up. Kasama pa ako. Hey, may dagdag na namang papakainin dito sa bahay. Hindi naman masyado matakaw yan. Parang ibon lang kung kumain. Pag lumaki pa yung tiyan niya, siguradong dodoble ang pagkain yan. Mas lalo kapag nagpapadede na yan. Kailangan marami ang kainin. Paano mo alam yan hindi ka pa naman nanay? Ayaw mo nga maging nanay eh. Wala kang pakialam sa matris ko. Tumutulong naman ba yan dito sa bahay? Oo naman. Hindi ba, Jessa? Opo. Masipag po ako. Lagi ko pong tinutulungan si nanay kapag naglalaba.
Di lang dapat paglalaba, pati paglilinis ng lahat-lahat dito sa bahay. Ayoko nang madumi. Opo, kasama na rin po yun. Paano yan, Raul? Kapag lumaki na ang tiyan yan, mahihirapan na yung magtrabaho dito sa bahay. Baka dagdag pa saanin pa yan kay nanay, ha? Alam mo namang nirarayo mo na yung matanda. Hindi yan. Magandang ang galaw ng galaw itong si Jessa para hindi siya mahirapan manganak. Exercise na lang niya yung paglilinis dito. Opo, yun nga rin po ang sinabi ni nanay sa akin para mapadali daw po ang panganganak ko. Baka naman maselan ka magbuntis, ha? Ayoko nang ganon. Nakita mo naman tong bahay namin, maliit lang. Wala kaming maiaabot sa'yo na luho mo. Lalo na yung pinaglilihian mo. Magtimpi ka sa mga pinaglilihian mo, ha? Hindi pa naman po ako naglilihi. Kapag naglihi ka na, ang sabi ko. Opo, wala naman po kayong problema sa akin doon. Ate Myra na lang ang itawag mo sa akin. O siya, matulog na tayong lahat at maaga pa ako mamaya. Jessa, ano yun, mahal? doon ka kay nanay tumabi ngayon hanggang sa mga susunod na gabi. Ha? Bakit? Tabi kami ni Myra. Ha? Di pala namin nabanggit. Asawa ko ni Raul. Nanlamig ako nang narinig ko na sinabi ni Ate Myra na siya ang asawa ni Raul. Hindi ako makapaniwala noon. Humingi pa ako ng paliwanag noon kay Raul pero sinabi niya na saka na lang niya sasabihin ang lahat. Wala akong nagawa noon kundi ang matulog sa tabi ni nanay. Hindi na nagulat si nanay nang tumabi ako sa kanya. Tila alam na niya na alam ko na ang lahat. Sinabi nito sa akin na siya na lang ang magkukwento ng lahat pagkagising namin. Hindi ako nakatulog noon dahil sa mga nalaman ko. Hindi pa natutulog sina Myra at Raul noon. Pinakinggan ko ang usapan nila at narinig kong nagtatalo sila tungkol sa kalagayan ko. Narinig ko rin ang mga plano nila para sa akin. Ilang ulit sinabi ni Raul na malaking tulong ako sa bahay dahil malinis ako at masikaso. Natuwa ang puso ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko na silang naghahalikan hanggang sa narinig ko na lamang ang ingay sa kanilang kama. Naiyak na lamang ako noon, Papa Dudut. Naramdaman ni nanay na umiiyak ako kaya naman hinaplos nito ang aking likuran hanggang sa makatulog na ako. Nalaman ko kinabukasan kay nanay na matagal na palang mag-asawa sina Raul at Myra. 15 years old pa lamang daw sila noong nagtanang dalawa at tumira doon sa bahay ni nanay. Di sila nagkaroon ng anak dahil ayaw ni Myra. Tulad ni Raul, sa malayo rin ang trabaho ni Myra kaya tuwing Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng hapon ito kung umuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala na iisang bubong na lang kami noon. Mas lalong nahirapan akong paniwalain ang sarili kong napapayag ng ganon na lamang si Myra na patirahin sa bahay nila ang isang kabit na katulad ko. Naisip kong may iba silang plano sa akin at nagkatotoo nga ang iniisip kong yon. Naging katulong ako sa bahay ni Raul. Naging utusan lagi ni Myra tuwing andun siya sa bahay. Pinaglalaba ako nito noon ng mga panty niya at nagagalit siya kapag kumukupas ang kulay ng mga yon dahil sa paglalagay ko daw ng bleach. Kahit kasi yung panty niya na may tagos ng dalaw niya, ako ang naglalaba noon at masyadong kapit ang dugo kaya naman kinakailangan ko yung i-bleach. Ganon din si Raul, Papa Dudut. Pinaglilinis niya ako ng sapatos niyang nakatapak ng dumi ng mga asong kalye o di naman kaya tagamasahe niya ako. Lahat ng gawaing bahay, mabigat man o magaan, ako ang pinagtatrabaho nila. Kapag hindi nakatingin si Raul at Myra, tinutulungan ako ni nanay. Pinagbawalan na nga nilang magtrabaho pa si nanay dahil matanda na ito, kaya ako na ang pinaaako nila sa mga gawaing bahay. Papadudot, nahirapan na ako sa sitwasyon ko. Sobrang bigat sa dibdib, Papadudot. Na yung pangarap mong ituring kang asawa tinuring kang kasambahay. Saka lang ako sinisipingan at tinatabihan noon ni Raul kapag wala si Myra. At gusto niyang madaliin ang lahat. Ginawa ako nitong parausan lamang. Hindi ko naramdaman yung pagmamahal na pinangako niya noon.
Mula noong tumira ako sa kanila, tingin na lang niya sa akin ay basahan at utusan. Pag napadugo mo yung kuko ko sa paa, Jessa, humanda ka sa akin. Babasagin ko yung panga mo. Opo, Ate Myra. Naligo ka na ba? Hindi pa po eh. Pagkatapos ko na lang pong linisan tong kuko ninyo. Ang baho mo! Sobrang asim ng amoy mo. Hindi pa po kasi ako nakaligo kagad kanina. Kasi po inutusan niyo ako maglaban ng bedsheet niyo. O parang nagrereklamo ka? Ay, hindi naman po, ate. Kung nagrereklamo ka na, mabuti pa umalis ka na dito para mabawasan yung pinapakain namin ng asawa ko. Hindi po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po yung ginawa ko kaya po hindi po ako nakaligo. Sorry po. Sa amoy mong yan? Ewan ko talaga kung bakit ka natiis ikama ng asawa ko. Hindi naman po ako bahuin. Ngayon lang po talaga dahil nababad po ako sa pawis. Huwag mo na akong rasunan. Mabaho ka talaga. Saka tingnan mo nga yung itsura mo. Ang bata-bata mo pa pero mukha ka ng 40. Pasensya na po talaga. Akala ko naman kung napakaganda mo nung sinabi sa akin ng asawa ko na nabuntis ka niya. Sobrang bilasa mo, di pa man din nakakalabas yung bata sa tiyan mo. Paano pa kaya kapag nanganak ka na? Ano pong kulay ang gusto niyo sa kuko niyo? Yang itim, kasing itim mo. Joke. Ayos lang po. Nangitim lang ako kasi nababad po ako sa araw nitong mga nakaraan. Bawat sabihin ko talaga may sagot ka, no? Kasi po pag hindi ako umimik, mas lalo po kayo nagagalit eh. Kahit anong gawin mo, mararamdaman mo lagi ang galit ko. Sa kakirihan mong babae ka, ayan, nabuntis ka tuloy. Hindi po sadya ang pagbubuntis ko. Gaga ka, malandi ka. Sinabi na sa akin ni Raul na sinadya mo. Tinapon mo raw lahat ng pills na binili niya sa'yo. Nagpabuntis ka para ibahay ka niya. Enek-nek mo, tignan mo kalagayan mo ngayon. Kala mo siguro magiging asawa ka na nung kumag na yon, no? Di ka nag-iisip, gaga. Puro init lang ng katawan ng pinapairal yung mga kabataan. Tanggalin ko lang po tong ingrown nyo ha. Huwag po kayong magalaw. Ano na mangyayari sa'yo ngayon pagkatapos mo manganak? Aasa ka ng sustento kay Raul? Boba ka talaga? Maintenance nga ng nanay niya hindi niya maibigay-bigay? Ikaw pa kayang sampid lang? Aray! Hala! Sabi ko po kasi huwag kayong magalaw eh. Animal kang babae ka? Sinabi ko na mag-ingat eh! Ayan! Dumugo na! Aray! Buisit kang babae ka! Di ka na talaga makagawa ng tama! Aray! Sorry po! Teka po, ayusin ko ate! Maayos mo pa ba yan? Tonta ka talaga? Ano yan? Matatanggal mo yung sugat? Ano ka? Faith healer? So sorry po talaga! Kukuha lang po ako ng... Aray! Aray ko! Dali mo kumuha ng alcohol doon! Gigigil ako sa'yo eh! Leche kang kabit ka! Leche! Nakaramdam ako ng paninigas ng tiyan ng ilang beses akong sinipa ni Myra. Hindi ko lang pinahalata noon dahil baka mas lalo itong magalit. Napansin ni nanay na nahihirapan ako sa paglalakad kaya kinumusta ako nito. Nagsinungaling ako at sinabing nadulas ako kaya naman inasikaso ako nito. Pinainom ako ng tubig at noong nakita ni Myra na nagpapahinga ako, binulyawan ako nito at inutusang muli. Walang nagawa si nanay dahil kahit siya mismo ay takot kay Myra. Nahihirapan na ako noon sa sitwasyon, Papa Dudut. Panaylagang pag-iyak ko noon para kahit papaano ay mawala yung sakit na nararamdaman ko. Natakot naman akong bumalik sa amin dahil paniguradong itatakwil lamang ako ng mga magulang ko. Lalo't umalis ako noong walang paalam sa kanila at nakisama pa sa may edad na lalaki. Tiniis ko na lamang sina Myra at Raul kesa wala akong matuluyang bahay. Madalas akong pinagbubuhatan noon ang kamay ni Myra kapag nakikita niya ako. Sa aming dalawa akala mo ay siyang naglilihi dahil sa kanyang pag-asta. Naintindihan ko naman kung bakit ito galit na galit sa akin dahil syempre kabit ako ng kanyang asawa. Kung hindi lang dahil sa nanay ni Raul ay baka nagpakamatay na ako noon. Napakabait nito sa akin at siya lang ang naging kakampi ko sa bahay nila.
Hindi ba niya ako direktang naipaglalaban dati kina Raul pero inaalalayan naman niya ako. Naging sapat naman ang pagkalinga niya sa akin para makayanan ko ang lahat. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabing sana hindi siya magsawa na gabayan at tulungan niya ako. Kahit si nanay noon, wala namang magawa sa trato ng anak niya sa akin kaya sinabi niya na ipagdadasal na lang niya na makayanan ko ang lahat lalo na ang magiging anak ko. Jessa, alam ko gising ka pa. Alam kong umiiyak ka. Hindi po, Nay. Harapin mo nga akong bata ka. Ayos lang po ako, Nay. Nasamid lang po ako. Ayoko ng sinungaling, alam mo yan. May masakit ba sa'yo? Wala po. Ang tiyan mo. Baka naman may problema na naman sa tiyan mo at hindi mo na naman sinasabi sa akin. Wala po. Nasamid lang po talaga ako. Ang sinasamid, inuubo, hindi humihikbe. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ay, sige lang. Iiyak mo lang habang wala yung mag-asawa. Makakagaan yan sa dibdib mo. Nahihirapan na po ako, Nanay. Alam ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar. Kasi bawat sulok dito sa bahay, alam kong mali ako. Kung bakit naman kasi? Ay, kaya mo pa ba? Hindi ko po alam. May pera akong konti dyan. Pwede kitang ihatid sa terminal para makauwi ka na. Ayoko po, Nay. Kesa naman nandito ka at pinapahirapan ng mag-asawang yun. Alam mo namang wala akong magawa at tulad mo ipalamunin din ako dito. Hindi kita makampihan. Hindi ko sila masaway dahil tsak gulo na naman kung sakali. Naiintindihan ko naman po yung kalagayan nyo. Nay, hindi po kasi ako talaga pwedeng umuwi sa amin kasi pag nalaman nila yung totoo, baka hindi rin po nila ako tanggapin eh. Wala naman po akong matatakbuhang ibang tao. Paano ba to? Kung ako lang ang masusunod, ayaw kitang nandito dahil alam kong papahirapan ka lang dito. Yun lang eh, andito ka na. Ayaw mo namang umalis. Anong gusto mo mangyari? Magtitiis pa po ako. Baka kasi mag-iba yung trato nila sa akin pag tumagal. Baka mahalin din po nila at tanggapin nila ako. Mahalin at tanggapin? Malabo yan. Alam mo namang merong Myra. Mag-asawa sila ni Raul. Alam mo namang kung anong posisyon mo dito sa bahay. Baka kasi po, mahalin ako ulit ni Raul tulad po ng dati. Madadagdagan na naman tong sakit na nararamdaman mo sa sasabihin ko, Jessa, anak. Anak ko si Raul at ramdam ko siya. Alam kong ginamit ka lang niya para sa pangangailangan ng katawan niya, pero hindi ka niya mahal. Mahal po niya ako. Naramdaman ko naman po yun dati nung magkasama kami. Kailangan niyang iparamdam sa'yo na mahal ka niya para pumayag kang sipingan siya. Hindi po. Totoo po yung naramdaman niyang pagmamahal sa akin dati. Ganito na lang. Kung mahal ka niya, ikaw dapat ang pinili niya. Ikaw dapat ang nandito, wala si Myra. Ikaw dapat ang inaalagaan, hindi ikaw yung nag-aalaga. Tandaan mo yan. Pero Nay, wala na akong pwedeng ibang sabihin sa'yo. Ikaw na lang din ang kusang makakaalam niyan kapag natauhan ka na. Ihintayin ko yon. Alam kong matigas pa ang ulo mo dahil mahal mo pa ang anak ko. Pero pasasan ba't matatauhan ka rin? Ilang beses akong inofera ng tulong ni nanay na makaalis na sa poder nila. Ilang beses ko rin siyang tinanggihan dahil ayoko talagang umalis. Bukod sa wala naman talaga akong ibang mapupuntahan ay sobrang mahal ko pa kasi noon si Raul. Sa tuwing naisip ko noon na malalayo ako sa kanya,
Nasasaktan ang loob ko dahil alam kong nahulog na ako ng sobra sa kanya. Kahit mali na ang pagtrato niya sa akin. Dinasal ko na sana balang araw bumalik ang dating pagtingin nito sa akin, lalo na noong nagsisimula pa lang kaming dalawa. Hiniling ko na sana ay makatulong yung magiging anak namin para makita niyang mahalaga rin ako sa kanya. Inalagaan ko ang ipinagbubuntis ko sa takot na baka kapag nakunan ako, papalayasin na ako ni Raul. Alam ko naman dati na kinuha niya lang ako dahil may pananagutan siya sa akin. At hindi dahil gusto niya. Sinuguro kong maayos ang kalagayan ng anak namin dahil ito ang susi para maging ayos na ang lahat sa amin ni Raul. Papadudod para akong naging masamang ina dahil ginamit ko ang anak ko para mapalapit kay Raul. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang pang buwan at nakapanganak na ako, Papa Dudut. Hindi may pintaang saya ko noon ang makita at mahawakan ko ang aking anak. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi naging mahirap ang pagluwal ko sa aking anak na lalaki. Nalungkot lamang ako dahil ni minsan ay hindi ako dinalaw ni Raul sa ospital. Si nanay lang ang umasikaso noon sa lahat mula nung tinakbo ako sa ospital hanggang sa makalabas.